bakit ba tayo mag-iipon at magsisave? Eh, bata pa naman tayo. Dapat ba sisimulan natin ang pag-iipon habang bata pa? O mag-iipon tayo pag medyo matanda na tayo? Tara, pag-usapan natin. Bakit kinakailangan nating mag-ipon habang medyo bata-bata pa at medyo meron pang naiipon? Kasi pag dumating ang panahon na halimbawa nagretiro na tayo, wala na tayong income, or kung hindi man tayo negosyante, maaring yung pinaghirapan natin na retirement na funds ay mauubos. Kasi alam naman natin na ang pera madaling maubos, lalo na pag wala namang pumapasok. Pag ang pera ay panay ang labas, mauubos at mauubos yan kahit pa gaano kalaki ang perang pinag-uusapan natin. Lalo na pag marami kang sinusuportang mga kamag-anak o kaya kapamilya. Ako, bilang hindi na rin bata, hindi rin ganun katanda. Nagsimula po ako mag-ipon, siguro sabihin natin mga 8 years ago, na talagang ipon. Ito po ay sinimulan ko dahil nakikita ako sa mga kamag-anak ko na pag medyo matanda na sila, ang nangyayari minsan or madalas humihingi sila ng pera sa mga anak nila. Ang naging masamang epekto pa nito ay masakit sa isang magulang na mapaghindian o hindi mapagbigyan na mabigyan ng pera kahit man lamang sa pang-maintenance niya o kaya panggamot o kahit pang konting gastos sa mga kailangan niya, yung mga kailangan ng mga matatanda. Nakita ko po yun at medyo nalulungkot ako kasi minsan meron pa akong nakitang kamag-anak na kung saan pinagpapasapasahan ang kanilang mga magulang. O, Nay, Tay, sa susunod na buwan, doon naman kayo kay ate kasi po medyo kapos kami sa pera, doon naman kayo kay ate tumambay. O, Tay, Nay, sa susunod na buwan o susunod na linggo, doon naman po kayo, ihatid ko kayo kay kuya kasi nga medyo kapos kami sa budget. Di po ba nakakalungkot yon pag maranasan natin sa pagtanda natin? Pero may iwasan natin yun pag halimbawa kahit pa paano nakapag-ipon po tayo. Alam nyo, ang pag-iipon naman ay hindi naman nakabase sa kung anong halaga. Ang mahalaga is meron kang naitatabi para sa mga araw na pangangailangan. Lalo na pag tumatanda na tayo, naglalabasan na po ang mga sakit sa high blood, sakit sa mga katawan, madali tayong dapuan ng kung ano-anong illness, at the worst is baka ma-diagnose pa tayo ng mabibigat na mga sakit na nakuha natin dahil lahi natin. Alam mo yun na siguro yung mga ibig kong sabihin. Pero kahit pa paano, may iwasan natin na magmumukha tayong kawawa kasi kung meron naman tayong naitabi o naipon para sa ating pagtanda. Marami pong paraan. Pwede nating ilagay sa bangko, pero ako hindi ko ginagawa yan. Kumuha po ako ng isang policy na kung saan para sa protection ko sa pagtanda ko at pwede rin para investment. Maliit o katamtaman ng halaga ng pera ay sapat na, hindi naman kailangan malakihan. Ang maganda pa nga kung nagsimula kang mag-ipon habang bata pa. So, iyon ang kinakailangan nating pag-isipan. Ako, hindi man sa pagmamalaki, 8 years ago, naisip ko na yon na ayokong tumanda na may experience na manghihingi ako sa pamilya ko o sa mga anak ko kung sakasakali ng pera kasi wala na po akong income. Kailangan po talaga pinaghahandaan natin ang ating pagtanda para hindi tayo magmumukhang kawawa. Sa mata ng ibang tao,
Isa sa pinakamalungkot na maaaring mangyari sa isang ama at saka sa isang ina na pagpapasapasahan tayo dahil ang mga anak natin ay kapos din at naintindihan natin yun. Ngunit pwede nating maiwasan yun kung napaghandaan natin. Hindi naman lahat may mga pagkakataon or may pribilehiyo na makapag-ipon. Pero maniwala kayo sa hindi, maliit na halagang naiipon at naitatabi natin, malaking bagay po. Kahit man lang sa mga maintenance ng ating pagtanda, mga medisina na pangangailangan natin, hindi na natin kailangang iningi pa sa mga anak natin o hingi pa ng tulong sa ating mga kamag-anak na kung saan maaari po tayo makatanggap ng masasakit na salita. Di po ba? Ito po na napapanood na natin sa pelikula kung saan ultimo pang maintenance natin ay hinihingi pa natin ng tulong. Pero, gaya naman sinabi ko, kaya-kaya po natin iwasan ang mga ganong klaseng pagkakataon. Dahil tayo po ay nakapag-ipon ng konti. Ang piso araw-araw, ang 10 piso, ang 20 pesos na naitatabi natin araw-araw, ang 100, ang 500, at kung ikaw may maganda ang income mo ngayon, ang 1,000 na itatabi natin sa kinsenas at katapusan ay malaking bagay para paghandaan natin ang ating pagtanda. Anumang klaseng pag-iipon, mahalaga po dahil alam natin na ang pagtanda natin ay dapat pinaghahandaan. So yun lang mga kapatid, yun lang mga ka-reels, yun lang MMR Warriors, yun lang ang pwede kong maikwento sa ukol sa paghahanda sa ating pagtanda. Ayan po, nakikita niya, naglalabasan na yung puting buhok ko. Sa tuwing nakikita ako na lumalabas na yung puting buhok ko, doon ako nagiging parang excited na dumating yung panahon na hindi ako magmumukhang kawawa sa paningin ng aking pamilya at sa paningin ng tao dahil ako po ay nangihingi na lang sa mga membro ng mahal ko sa buhay para man lang sa mga maintenance o kahit sa pangkain ko. Dahil alam natin at uulitin ko, kahit gaano pa kalaki ang pera meron po tayo, pero ang daloy ng pera ay panay palabas, mauubos at mauubos din yun. Kahit ano pa ang sabihin natin, mauubos yun. Pero meron po tayong konting kaalaman sa pag-ipon at konting kaalaman sa pagninegosyo, kahit maliit na sari-sari store, araw-araw may pumapasok na benta at pumapasok na pera. Malaking bagay po yun sa ating pagtanda. So yun lang mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay po tayo mga ka-reels.